Ma'am, tumawag po si sir. Ano daw ang gusto mong kainin? Tura nito sa kanya. Agad namang napaisip si Shane at maya-maya lamang napangiti siya sa matanda. Pakisabi ko gusto ko ng hairy crab. Saad niya rito at tumango-tango iyon. Pagkatapos lumapit sa telepono at nag-dial. Yes, Manang. Lumabas na siya sa kanyang room. Si Clyde na marinig sa kabilang linya ang boses ni Manang Rosie. Opo, sir. Sabi ni ma'am gusto niya ng hairy crab. Tura ng nasa kabilang linya at napakunot ang kanyang noo. Bakit may hairy pa? Hindi ba pwedeng crab na lang? Okay, madam. Thank you. Pakibantayin siya, baka bigla na namang magka-leg cramps. Saad ni Clyde dito. Opo, sir. Sige po. Si Ate Rosie bago binaba ang telepono. Napahawak pa si Clyde sa kanyang sentido kung saan na naman niya hahanapin ang gusto nito. Denial niyang intercom at wala pang 5 segundo, sumagot agad si Grace na nasa labas lamang ng kanyang opisina. I need hairy crabs. Hairy crabs, sir? Naku, wala po dito yun, sir. Sa Hong Kong lang yun mabibili. Saad ni Grace at napatawa si Clyde ng mapakla. Pinaglolo-loko ba siya ni Shaina? Find a way para makarating sa F-Park ang hairy crab na yan. Halos iritado niyang pahayag. Yes sir, masusunod po. Agad namang pahayag ni Grace sa iritadong boss. Pagkatapos makausap ang boss, agad tinignan ang directory para sa connections niya sa Hong Kong. Kung babae lang sana si Sir Clyde niya, mapagkakamala niya itong naglilihi. Samantalang sa F-Park naman, ngingiti-ngiti sa Shaina. Nai-imagine niya sumasakit ang ulo ni Clyde sa paghanap ng hairy crab sa Pilipinas. Ngunit napanganga siya nang dumating ang kanyang hairy crab bago maghapunan. Pagkaluto ni Ate Rosie, excited siyang kumain, ngunit bago pa man makasubo, dumating na si Clyde mula sa opisina. Tinanggal lang nitong kanyang suit at tumuloy sa komedor kung saan naroon ang asawa. Pagkakita pa lang ni Clyde kay Shaina, agad siyang nakaramdam ng saya. He has been dreaming like this for months. Yung aalis siya na nasa bahay si Shaina at darating siyang nandun pa rin ito. He wanted to hug and kiss her in the head, ngunit baka bigla na naman tong magwala. Medyo may kasungitan pero kaya pa naman niya. Ang importante masaya siyang aalis at masaya siyang darating dahil dito. Sir, kain na rin po kayo. Turan ni Manang Rosie na makita siyang nakatayo sa may pinto. Agad naman tumingin sa kanyang direksyon si Shaina na nooy kagat-kagat ang ipit ng crab. Okay Manang, salamat. Turan niya kay Ate Rosie pagkatapos itong kumuha ng plato at kubyertos at ipatong sa harapan niya. Kumuha siya ng isang piraso at biniyak, tinanggal ang laman mula sa shell, ngunit imbes kainin nilagay ni Clyde sa plato ni Shaina. Tumingin sa kanyang asawa ngunit ginitian niya ito. Natawa na lang si Clyde sa kawalan ng reaksyon mula sa asawa. Well, he has to endure and persevere kesa mawala ito sa kanyang paningin at di niya ito makikita kailanman. Where are you going? Turan ni Clyde kay Shaina na magpang-abot sila sa may hagdanan. Pareho silang nakabihes, siya papunta sa K&B habang si Shaina naman parang sa weekly check-up pagkatapos at papunta sa E&B para pumirma sa mga documents. Tiningnan lang siya ni Shaina at pagkatapos ipinagpatuloy ang pagbaba. Humabol naman si Clyde dito at ibinalanda ang sarili sa daanan ng asawa. Tinaasan ng kilay ni Shaina ito ngunit hindi umubra sa lalaki. Bakit ba? Di ko naman tinatanong kung saan ka nagpupunta. Ines niyang saad dito at pinangunutan niya si Clyde. Can you stop being stubborn? Mamaya may leg cramps ka na naman. Paano kung wala kang kasama? Halos galit na saad niya. Why are you acting like you care? Sarkasikong wika ni Shaina. Kung kaya pinalakihan niya to ng mata. Do you think I'm just acting? Masama ang loob niyang pahayag dito. Ngunit tiningnan lang siya ni Shaina na masama bago pinagpatuloy ang pagbaba. Napapikit naman na mariin si Clyde, huminga na malalim bago sumunod ditong pababa. Papalabas na sa gate si Shaina nang biglang mag-lock iyon at kahit anong gawin niyang pindot dito hindi niya mabuksan. Maya-maya lamang palabas din ang sasakyan ni Clyde at huminto sa kanyang harapan. Bumaba yun at binuksan ang pinto sa kabilang side. Hop in, I'll drive you to the hospital. Turan niya habang binubuksan ang pintuan ng sasakyan. Open the gate, makakapunta ako mag-isa? Sa halip ay maktol ni Shaina dito. Isa pa, bakit alam nitong pupunta siya sa ospital? Shaina, I said, get inside the car. Nagbabantang pahayag ni Clyde dito. Ngunit sa halip lumulan iyon, sumimangot at padabog na nagmarcha pabalik sa loob ng bahay. Sa ginawa ni Shaina, gigil ni Clyde na ibinalya ang binuksang pintuan. Malalaki ang hakbang na hinabol to. Ano ka ba? Bitiwan mo nga ako?
Turan ni Shaina nang biglang buhatin siya ni Clyden mula sa kanyang likuran. Ngunit kahit anong sabihin niya at pagpalag, parang bingitong naglakad patungo sa sasakyan. Nang mapaupo siya sa loob, nilak yon bago umikot sa kabilang side para maupo sa driver's seat. How dare you? Ayoko magpahatid sa'yo, hindi mo ba naiintindihan? Pagtatalak ni Shaina dito, ngunit tila walang naririnig ang lalaki bagkos. Hinahagila pang seatbelt sa kanyang upuan. Pinakross sa kanyang katawan. Ano ba? Singhal niya rito. Ngunit nanlaki na lamang ang kanyang mga mata nang selyuhan ni Clyden ng halik ang kanyang mga labi. How dare you? Wika dito na Shaina, ngunit di pa niya nasasabing lahat, ay tinatakip na naman ang labi nito sa kanya. This time, mas mariin ang ginawang paghalik at halos mawalan siya ng hininga nang bitiwan siya nito. Talk again, and I will kiss you till your last breath. Nakangiting pagbabanta ni Clyden habang habol-habol ang paghinga sa ginawa nitong paghalik. Magsasalita sana si Shaina, ngunit agad kilimkem ang bibig kung kahit nagpalatak ng tawang lalaki habang inaayos ang pagkakaapo sa driver's seat at tuluyan ng pinaandar ang sasakyan. May pinindot na button sa sasakyan nito at unti-unti bubukas ang kaninang nakalock na gate. Sa daan, hindi na umiimik sa Shaina. Para nangangapal pa ang kanyang bibig dahil sa ginawang pag-kiss ng asawa sa kanya. What the? It's just a kiss. Bakit parang bago yun sa kanya? Di niya napigilang mapangiti sa sarili kung kaya't ibinuro sa kabilang side ang paningin. Nang makarating sila sa ospital, pinagbuksan siya ng pinto ni Clyden. Naka-powerlock ang pintuan ng kanyang sasakyan at wala siya magawa kundi ang hinting pagbuksan siya nito. Iniabot nito ang kamay para tulungan siyang bumaba. Dededmahin niya sana yon, ngunit nagbabanta ang mga mata nito kung kaya't napahawak sa palad nito. Di na binitiwan ni Clyden ang kamay niya at nagmistulang magko-holding hands sila papasok sa ospital. Baka pwedeng bitiwan mo na ang kamay ko? Masungit na Shaina na sabi. Ngunit sa halip, mas mahigpit ang ginawang paghawak sa kanya. Nilak pa man din niya ang kanyang mga daliri kung kaya't nagmukha silang sweet couple. Pagpasok nila sa entrance, siyang pagpa-entra din ng isang pares. It is Rafael and Samantha. Kapwa natigilan bawat isa dahil sa hindi inaasahang pagkikita. Rafael, hi! Si Shaina ang una nakabawi. Nganitian ng kapatid ni Leo. Shaina, hello! Nakangiti namang pahayag ni Rafael habang inabutan siya ng isang halik sa pisngi. Nang dahil kay Leo, naging close na rin siya sa mga kapatid nito. Hello, baby? Magpapacheck up ka rin? Pagkatapos hawakan ng kaunti ang kanyang tiyan ay tanong nito. Tangong-tangong pahayag na dito. Okay, sige, punta lang kami saglit sa office ni Leo at may kukunin. Turan ni Rafael na may dalawa sila lang tao sa paligid. Nakauwi na ba siya? Tanong ni Shaina dito at tumawa yon. No, may bilin lang siyang kunin ko sa office niya. Saad ni Rafael at tumangutango siya. So, paano? See you around? Dagdag ni Rafael at kinawayan na ito. Maging si Samantha ang nitian niya na magtamang kanilang mga mata. Tumango yan sa kanya bago tumalikod habang nakahawak sa bisig ni Rafael. Shall we go? Di tatayo na lamang tayo dito? Narinig niyang pahayag ni Clyden. Ay, sorry, nandyan ka pala. Akala ko sumunod ka kay Sammy. Sarkastikong pahayag ni Shaina dahil hindi ito kumibo habang kausap si Rafael kasama si Sam. Tinignan siya na masama ni Clyden. Feeling na Shaina affected to dahil biglang sumama ang timpla ng mukha. Binawi niya ang kamay na hawak-hawak ito. Walang lingon-likod na iniwan to patungo sa office ng kanyang OB. Miss Shaina, come in, come in. Saad ng kanyang doktor na makita siyang papasok sa bumukas na pinto. Agad siyang umiti at bumati dito, ngunit hindi pa nakakalapit sa doktor ang dalaga, nasa tabi na niya si Clyden. Medyo napatigil pa ang doktor at saglit pinaglipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. Hi doctor, I'm Clyden Villacorda. Pagpapakilala ni Clyden at kagyat ng umiti ang doktor dito. Hi Mr. Villacorda, you are? Bitin na pahayag ng doktor at kung pwede lamang takpan ni Shaina ang bibig nito. Shaina's husband, sagot ng lalaki. Saglit na tigilan yon bago umiti sa binata. Si Shaina na pahawak sa pagitan ng mga mata. Wala nang magawa sa mga nangyayari. Oh wow, at last, the daddy is here. Natutuwang pahayag ng doktor bago pinahiga sa clinic bed ang dalaga. Mr. Villacorda, come here. Look at your baby by 4D ultrasound. Di ni Shaina akalaing tatawagan ng kanyang OB ang binata na agad lumapit sa kanila tumingin sa monitor. That's the actual movement of your baby inside your wife's womb. Look at the open eyes, his smile.
Wow, he's so happy to see you. Natutuwang saad ng doktor sa lalaki at kitang-kita ni Shane ang excitement na lumabas sa mukha nito. Hinawakan pa nito ang monitor habang nakangiting nakatitig dito. Sabi ni Ma'am Alejandra, ang lolo dad ni baby ang kamukha, parang maliit na version mo lang ang nasa loob. Natatawang pahayag ng madaldal na doktor. Di naman mawala-wala ang pagkakangiti ni Clyden. Samantalang sa Shaina, gusto niya na ang busala ng bunganga ng doktor. Everything is fine. Malapit nang lumabas si baby kaya ingat-ingat lang. Paalala ng doktor matapos tingnan sa 4D sonogram ang movement and other activities ni baby. But she's experiencing leg cramps, doc. How about that? Tura ni Clyden sa doktor pagkatapos. Masakit yan. Add kayo ng liquid intake niya plus vitamin B and D. Maglakad-lakad. Huwag umupo maghapon. Paalala ng doktor at tumango-tango si Shaina dito. Pagkatapos na ilang paalala mula sa doktor, tahimik na silang lumabas sa clinic room, maging nang bagtasin ng lobby palabas sa ospital hanggang sa marating ang nakapark na sasakyan ni Clyden. Pinagbuksan siya ng pintuan, ngunit hindi ito umimik ng isa rayon at umikot papunta sa driver's seat. Inagilap ni Shane ng seatbelt at siya na naglagay sa sarili. Pagkaupo ni Clyden sa driver's seat, wala itong imik na pinatakbo ang sasakyan hanggang sa makarating sila sa A&B. Agad naman ni Shaina ang hinagilap ang door handle ng sasakyan, ngunit hindi na naman yan mabuksan. Why do you have to lock everything? Angil na dito lalo na't hindi man lang to gumagalaw upang i-unlock yon. Bakit di mo sinabi ang totoo? Sa halip, formal na turan ni Clyden sa kanya. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Now, open the door at namababa na ako dito. Ines niyang pahayag. Tinignan siya ng lalaki at naaninag ang galit sa mata nito. You know what I mean. Are you planning to hide my child forever? Matigas na tura ni Clyden at hindi man ni Shaina aminin, tila nais niyang siyang tinura nito. Naparunok siya. Wala talaga sa plano niyang sabihin dito na ito ang ama ng kanyang pinagbubuntis. Although alam niya naman na malalaman din ito at ang akala pa niya sinabi na ng kanyang mga magulang ang tungkol dito. You don't have to know, malamig niyang sabi. Bakit hindi? That's my son. I have the right to know his existence. Galit na wika ni Clyden. Really, Clyden? Sa pagkakaalam ko, ayaw na ayaw mo magkaanak sa akin. Remember, nung biniro kita na buntis ako? What did you say? Saad ni Shaina na nasa himig ang pait at buot. Nangistap ang kanyang mga mata sapagkat naluluha siya sa sobrang sakit ng nararamdaman nang maalala ang pangyayaring iyon. Naparanok ng sunod-sunod si Clyden na makita sa mga mata nito ang matinding pagkapuot. You want to get rid of my child, Clyden, kaya wala kang karapatang malaman kung may anak ka sa akin o wala. Mariin niyang pahayag dito. Clyden saw and felt her pain at nanonood sa kanyang kalamnan ang bawat katagang naririnig mula dito. Di siya makapaniwalang nasabi niya sa asawa mga yon and now regretted it all his life. Every word she utters is full of revenge and hate kung kaya't wala siyang nagawa kundi yumuko at umiyak. Open the car or else I will hate you forever. Marieng pahayag ni Shaina kung kaya't wala sa sarili, pinindot ni Clyden ang power lock ng kanyang sasakyan. Pagkatapos bumaba at sinara ni Shaina ang pintuan ng sasakyan, tila gusto niyang sumigaw ng sumigaw, hoping na may makakarinig ng sigaw ng kanyang puso at sasabihin sa asawa kung gaano ang kanyang pagsisisi at kung gaano niya to kamahal. Paglabas ni Shaina sa sasakyan ni Clyden, pasimple niyang pinunasan ang mumunting luha na pumatak sa kanyang mga mata. Pinangako niya sa sariling hindi siya iiyak, ngunit tila bumabalik ang lahat. Ang sakit at paghihirap na naranasan niya habang minamahal niya si Clyden. Of course, hindi naman siya ganun ka-selfish, pero ilayo niyang anak sa lalaki. After all, ang hiling niya bilang isang inay, lumaki ng normal na environment ang anak sa presence ng dalawang magulang. Yun nga lang, basta na lamang tumutubong pagkairita niya sa asawa ng walang dahilan. Maybe because hindi pa healed ang sugat sa puso na itong dahilan. Ma'am Shaina, ma'am! Nasa loob siya ng building at naglalakad sa lobby upang tunguhin ang elevator papunta sa 9th floor. Luminga si Shaina sa paligid sapagkat tila may narinig siyang tumatawag sa kanyang pangalan. Napangiti siya na makita niya palapit sa kanyang kinaroroonan ang kanilang janitor sa 7th floor na si Mang Bert. Manong, kamusta po? Masaya niyang bati dito. Simula nung lumipat siya ng opisina, hindi niya na nakita to.
Okay lang ma'am. Mabuti naman po at nakita ko kayo bago ako mag-retire. Last day ko na po ngayon eh. Pahayag ng matanda. At naitakip ang isang kamay niya sa bibig. Di siya makapaniwala. Last day na ni Mang Bert ngayon? Talaga po? Naku, mabuti naman pala at nagkita po tayo dito. Last day niya pala ngayon. Kailangan natin mag-celebrate. Turan ni Shaina kay Mang Bert at pasimpleng napakamot yon sa ulo. Wala pong pang-celebrate ma'am. Kinakantsawan nga ako ng mga kasama ko eh. Natatawang pahayag ng matanda. Ano pong gusto niyong regalo mula sa akin? At nakilala ko isang mabait na katulad ninyo? Saad ng matanda at hindi ni Shaina napigilang tumawa. Hindi nga manong, anong gusto niyong regalo? Saad niya. Medyo napaisip ang matanda at ngumiti, ngunit wala namang masabi. Anong gagawin niyo patapos yung magretiro? Tanong niya rito. Wala pa ma'am. Mas gusto ko sana may hanap buhay pa rin, sagot ng matanda. Tulad ng... Magbenta ng pagkain, ma'am. Saad ng matanda at tumango-tango siya dito. Good. Sige, manong. Sagot ko ng iyong puhunan. Deklara na Shaina at halos magtatalon sa tuwa si Mang Bert na hindi alam kung yayakapin si Shaina o di kaya hahawakan. Talaga, ma'am? Di makapaniwalang saad nito at nakangiting tumango ang dalaga. Thank you, ma'am. Salamat. Masiyang wika nito at tinapik-tapik na Shaina to sa balikat. Mag-celebrate din kayo sa office nyo at magpapadeliver ako. Saan niya bago sila maghiwalay ng matanda sa lobby. Salamat ma'am, masayang-masaya po ako. Si Mang Bert na wala nang masabi kundi magpasalamat dito. Walang anuman manong. Turan niya rito bago nagpaalam upang tumuloy na sa kanyang opisina. Good morning ma'am. Bati ni Sarah sa boss pagkakita dito. Good morning. Nasa table na lahat yung mga documents? Tanong ni Shaina dito. Yes ma'am, ready na pong lahat. Magalang na sagot ng sekretary nito. Thank you, Sarah. By the way, paki-order naman ng Food and Utility Works Department. Charge it to my account. Pagbibigay instruction ni Shaina sa secretary bago mo po sa harap ng kanyang desk. Okay ma'am, ngayon na po ba? Yes please, thank you. Turan niya at nagbow yon bago tumungo ng sariling desk. Pinakuha niya rin ang account number ni Mang Bert sa payroll at nag-transfer ng 100,000 para sa puhunan nito pagkatapos tinutok ang ulo sa pagbabasa at pirma ng mga dokumento. Pagsapit ng tanghalian, umakyat si Mang Bert sa kanyang opisina upang iyain siya sa kanyang selebrasyon. Nagpa-unlock naman sa Shaina dito at sumaglit sa opisina ng mga to na sobrang saya dahil sa pakain ni Mang Bert sa mga kasama nito. Binida pa siya na matanda at kiming kaway at ngiti lang ang binigay niya sa mga to.